Miss Ricky girl. Mas maganda ka pa sa umaga, Pati. Ginawa yung kulay namin ni Ricky. diba? Para kami nag-reverse, di ba? Diba? Pero black and white ka, ako beige and black. Tapos sabi ko nga, ito very sexy, very sporty. Ako daw, mukha daw akong From Elizabethan, Victorian era. di ba? Yan. Kuno na lang ako cameo dito, Kuno di ba? na may corona May ka corona. ngayon. Very conservative ako ngayon. Ikaw naman, talagang Very demure. demure. Ikaw naghahanda na sa summer, nagpapakita na ng mga braso de Hindi. Mercedes. Kasi alam ba, pinag-usapan nga namin kayo ni Patty. Oh. Dahil sa pagpapakain sa akin ng breakfast dito, dati Oo. kasi yung kain ko, isang beses lang sa isang araw. Mad ka. Wow, one meal a day. Siguro Oo. 3 taong kong ginagawa yun. Yes. Because of the lifestyle, hindi Yeah. dahil sa dyan. Umad po, i-research sa maganda rin na alternative supposedly, Oo. pero always consult your Fasting, doctor. yeah. Pero ngayon, dahil sa pagkain ng breakfast, Oo. ayan, hindi na kaya. Oo. Twice a day. So meron akong extra cushion ngayon sa lamig. Nako, kaya pa. Sabi nga namin ni Joymi, willing kami mag-donate Hindi na, sa'yo. wag na. Sa inyo na lang. Kung may bloodletting, may fatletting rin. Kung pwede lang. Alam ba, kung pwede Oo rin yung nga, teknolohiya, diba? no, na Oo. i-transfer mo ba yung Oo. tabako sa ilagay sa Correct. puwet. Oo. Kung ikaw, saan mo yung transfer yun sa'yo? Baka, alam mo, yung marami akong extra fat, nasa hita. Kung Hita, tsaka braso. Yung aking mga extremities talaga, ang lalaki. Talaga Diba? ba? Oo, hindi ko Baka alam. naman big bone ka lang. Hindi. Tapos, syempre, yung tiyan, dumagdag na rin. So, kung kaya liposuction, yan, braso, sa hita, sa tiyan, idodonate ko sa lahat yan sa'yo. Wag na lang. Yours. Wag You na. can have it all. Bigyan natin kay Diane Rustia. Ayan. O kasi Dayan, ating makeup artist. Anyway, it's a beautiful Wednesday morning. Kanina nag-walking ako, Ricky. Oh, Parang wow. bumalik yung konting lamig. Parang nga, Oo, no? it wasn't as hot as the past few past days, days. totoo. So, sana nga patuloy na maganda pa rin yung panahon. Pero sabi nga ng pag-asa, malapit na talaga ang summer. Hihintayin na lang natin yung anunsyo kung kailan officially magsa-start ang summer. Siguro pag nag-umpisa na tumagaktak yung March pawis na, natin, siguro mga ngayon. mid-March talaga, di ba? Oo, Usually ganun talagang nararamdaman na natin yung init. Pero magandang umaga po, samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10. Lalo po sa mga nakikinig po sa Radyo Agila 1062, mga naiipit po sa traffic. Sana dahil sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo, mabawasan na rin yung traffic. Kasi doon nasusunog di ba? Yung gasolina, yung petrolyo. Oo, tama, no? Di ba? Kasi pag naka-steady ka lang, hindi ka gumagalaw, syempre kumukonsumo pa rin yun. Ngayon, alam na natin, magtataasan talaga yung mga produktong petrolyo. Kahapon, di ba? Nakakatakot yung taas Nag-effect nila. na. Lampas, big time oil price hike. So, po tayo, magtipid-tipid po tayo. Pero maski na po tipid-tipid po ang aming mga paggamit nyo ng gasolina, hindi naman kami nagtitipid sa mga magagandang balita. Ang ganda ng segue. Nagdala na segue, Mukhang di maganda ba? yung breakfast, Pati. Wala nga, naghihingi nga ako ng malunggay pandesal kay Direk Jonat. Walang baon. Pecho de peligro na yata. Si Derek kasi, ni-spoil tayo, inumpisahan hinihintay natin. Ako hinihintay ko yung butter. Butter. Okay. So anyway, sabi ko nga, magandang balita po. Bubusugin namin kayo sa magandang balita. Kasi nga, kagabi, ikaw, di ba? You are, you like The moon. watching the stars, I love looking it. at the stars, gazing at the stars. Yes. Yesterday, ang nagbida ay ang moon, Yes, di ba? sobrang ganda. Ito kagabi, ang ganda-ganda daw kasi ngayong kalangitan, masasaksihan po ang kahangang-hangang total lunar eclipse. Total eclipse of the heart. Anong title niyan? Turn around. Turn around. So they called it the blood moon. So ito kagabi, kung kayo po talaga ay binantayan nyo ito, makikita nyo yung blood moon. Maliwanag na maliwanag. Unti itong pumasok sa ating anino, sa anino daw ng daigdig, hanggang sa maging kulay tanso. Copper, tanso, no? grabe. At tuluyang nagmistulang mapula. Ganda. O kaya tinatawag na blood moon. Tingnan mo, parang Ganda ng hawak ng picture. oblation. Oo, ganda ng picture Yung nasa UP, yung buwan, di ba? Oo. Di ba? Kinikilabutan ako. Oo. So talagang sa pangunguna po ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o PAGASA, dinagsa ang PAGASA Astronomical Observatory sa loob po ng UP, sa loob po ng University of the Philippines, Diliman, kung saan nga nagtipon-tipon ng mga pamilya, mga estudyante, mga content creators. Si Kuya Kim ba Oo, yan? si Kuya Kim. Oo. At astronomy enthusiasts para po sa libreng sky watching. Di ba? Ayan, si Kuya Kim. Pero hindi lang po sa UP Diliman po naging masigla ang panonood. Sa Maynila rin, maraming residente po ang nagtipon-tipon dyan po sa Rizal
Rizal Park. Ay, ang ganda. Ang ganda Siguro naman. nag-picnic ka imbis na sa umaga o sa Oo. hapon, sa gabi para Ang sarap magano ka, naman nun. stargazing, Oo. moon gazing. At least malamig-lamig. Oo, no? malamig-lamig. Oo. Para masilayan nga itong lunar eclipse sa tabing dagat. Wow. Diyan pa namin kaya nagpunta dyan sa man-made beach, sa Dolomite Beach. Yan, Bukas pa ba yun, yung Dolomite Beach? Pero ba't may parang band-aid yung moon? Hindi, yun yung ilaw. Siguro akala ko ano. parang na-band-aid. Parang masakit ang kanyang Oo, puso. ang ganda, no? Ang ganda Diba? nga. So- Ano ba kahit sa Visayas, ha? Nakita Oh. din yun sa Visayas region, pati yung sa oblation Ito nga nila. sa Baguio. Ah, Ito sa din. Baguio. Ah, Oo, yeah, nakita Baguio rin yun. daw ng mga residente. Cebu. Sa Cebu yan, yung Oh, mga sa yan, TV oo. screens niyo. So sa Baguio rin, yung mga residente, nako, kakaingit kasi malamig po. At malinaw dyan Oo. sa Baguio. Kasi nga, medyo hindi pa masyadong maraming mga high-rise dyan. Tama, Diba? So malinaw ang kalangitan dyan sa Baguio para sa isang perfect viewing experience. At kanina nga, sinabi na nga natin, sa Cebu rin, nagkaroon po ng community viewing sa matataas naman na lugar at sa mga open grounds. Sa Davao City naman, sa Mindanao, maraming pamilya po sabay-sabay na tumingala. Buti sana, huwag kayo sana magka-stiff neck. Tumingala at nagbahagi po ng larawan po ng mapulang buwan sa social media. At hindi lang syempre dito sa Pilipinas, nakita yung blood moon na yan. Ayan, makikita rin po dito, nakita rin po yan sa Indonesia. Maraming lugar po ang nagkaroon po ng malinaw na viewing conditions. Sa Malaysia, sa Singapore, may mga nakita rin mga live photos at community viewing events. Habang sa Thailand at sa Vietnam, kapansin-pansin naman po ang excitement ng mga netizens na nakuhanan po ang blood moon. Maging po sa Australia, Down Under, Wow. nagkaroon rin po ng blood moon viewing sa Sydney Opera House. Wow, ang ganda So ayan, niya tignan. kailan kaya yung susunod na blood moon, lunar eclipse, di ba? Matagal-tagal pa yata. Matagal-tagal siguro Kaya yan. dapat- Mga years yan Oo. di ba? I That think doesn't come annually naman. The last time I saw it, din dito ako sa Hilltop Subdivision. Oo. That's the highest Sa spot Antipolo? sa Quezon City. Dito sa Quezon Ah, City lang. okay, oo. So nakita ko talaga over La Mesa Dam. Noong una, akala ko may nasusunog sa La Mesa Dam. Oo. Napaka-fantastic, Oo, oo, amazing oo. view I'm trying to niya. recall nga when was the last time I saw a lunar eclipse. Matagal-tagal na rin. Yan pala yung tinatawag na blood moon. Blood moon, kasi Unfortunately, pula. mga kaibigan ko naman sa Mindanao, tinanong ko, sabi ko, huy, panoorin niyo yung blood moon. Oo. Maulap yung kalangitan nila sa gabi. So, hindi nila maganda ang panahon. Oo, yan, may ulan-ulan. Okay. Ay, pero maganda, may nakita akong picture, iba talaga ang Pinoy. Oo. Diba? Kaya, ang gaganda ng mga views natin, Yeah. diba? Sa kanila naman, kawad ng kuryente na Meralco. Nakita mo ba? Nag-obstruct Oo, sa kanilang view. Nako talaga, kailangan, oy Joe, ayan na, ano ka na kayo, mag-underground cables na kayo para hindi naman makakasira sa view, lalo na pag may mga ganyan lunar eclipse. Oh, anyway, Ricky, ikaw naman, can you beat my story? Naka naman, ha? Can you Ito, beat that? Hindi natin sure. Pero ito, isang concerned citizen po nakakita sa dalawang Philippine palm, Palm civets, o oo. mas kilala bilang musang. Ito yung musang. Matapos maaktuhang kumakain na mais sa Purok Baglan, Barangay Congan, sa Glan, Sarangani. Sa Mindanao. May civets pala dito, no? Oo, Imbes oo. na isang walang bahala niya ito, pinost niya ito sa social media para makakuha ng atensyon. At doon na nag-viral ang musang na nakita niya. Hanggang makarating na ang balita sa Community Environment and Natural Resources Office o GLAN. Quick response naman ang Senro GLAN. Naging maingat ang retrieval, nagkaroon ng proper assessment at confirmed healthy ang mga musang. Nangangagat to, di ba? Oo, alam ko, parang medyo vicious, di ba? Oo, vicious yan. Parang So, ingat napag-provoke. po kayo. Oo, naku, Lalo yung mga na bata. wild eh. Tsaka yung Oo. mga bata, naku, huwag kayong lalapit masyado dyan. Hindi Okay. porket cute. Minsan, ang mga nangangagat. Yes. Ano yan, nasa loob ng Rabies kulo. yan. Rabies ang ano dyan, ang tawag Oo, dito, kalaban niya dyan. Oo. Oo. Kaya noong February 27, ibinalik po sila sa kanilang natural habitat. Reminder lang, ito na nga, bawal silang hulihin, saktan o gawing pet. Kasi nasa batas po natin yan sa RA or Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kaya pag may nakita kayong wild animal na naliligaw, tandaan, don't adopt. I-report dapat. Mamaya, pangalanan nyo pa, di ba? O si Musang 1, Musang 2. Nako, wag na, lalo na yung mga bata. Nako, nakakatakot yan kasi rabies. And buti kung rabies lang, mamaya kung ano pang mga impeksyon, di ba, Correct. ang mapunta sa inyo. At saka ang rabies, ingat po kayo. Nakakamatay. Ngayon summer na, tumataas Correct. yung kaso ng rabies. Oo. Lalo na daw pag upper extremities, ang Ayun. kinaman or mukha. Yay. And kailangan talaga pumunta na po kayo sa mga Para health center. magpa-injection. Para magpa-inject ko. Kasi pwedeng may Makamatay. namamatay yan, Yes, diba? oo.
Oo. Ito, Okay. Pati. Ano ng weather update? Tingnan natin kung makakapag-jogging ka ulit bukas. Jogging, hindi nga ako nagja-jogging. wala. Walking lang ako. Tingnan natin kung makapag-walking ka pa bukas at hindi Sige. pa maalinsangan dahil ang status po ng ating panahon ngayon, magdadala ang easterlies ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog pagkidlat sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at maging sa Dinagat Islands habang makararanas ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ng bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahinang pagulan. Magdudulot naman ang northeast monsoon na maulap na kalangitan na may isolated light rains. Nagabalap ang pag-asa laban sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa sa tuwing may malakas na pagkulog at pagkidlat sa mga apektadong lugar. At inaasahang tama ka, bumaba nga konti ng bahagya ang ating temperatura dahil 32.6 degrees Celsius na lamang siya at mararanasan po ito mamayang 2 p.m. Lulubog naman po ang araw, palitan ng palit, mamayang 6:05 ng gabi. Okay, ayan po ang ating weather update. Ito, Ricky, ha, kasi nga Wasakan Wednesday tayo ngayon. Maraming mga nawawasak na mga sasakyan. Aray ko po! Kaya makinig po kayo mga motorista o maski mga kabataan pa lang. Kasi nga, nagbukas na po ang Road Safety Park. O there's a park. A Road Safety Park dyan po sa Muntinlupa. Particular na po sa Muntinlupa Sports Center. At ito ha, mas marami talaga gumagawa na dapat gumagawa nito dahil nga sa panahon ngayon, marami na po talaga mga aksidente, maraming walang alam, 'di ba? Sa mga road signs, 'di ba? Courtesy, road courtesy. So, ito pa lang yung mga bata ginagawa parang sinasanay na, no, na para alam na nila kung anong mga dapat nila gawin. So, ginagawa po ng mga bata ay nasa loob po ng bahay na nag-gadget lang, papuntahin nyo dito. Lumabas po kayo dito po sa Road Safety Park sa Muntinlupa. Kasi it's like a playground. Pero nga, mas nagbibigyan siya ng mga, parang, when to cross the pedestrian, yung mga signs, di ba? Para for proper education pagdating sa road safety. Ayan. Di ba? May bayad yan usually, di ba? Yes. Ngayon, libre yan. May matutunan ka pa kahit matatanda. So ito, sa pangunguna po ng pamalang lungsod ng Muntinlupa, umarangkada na po ang mga mas ligtas na paglalakbay para sa kabataan. Ito po ay isang bagong interactive exhibit para siyang mini city experience kung saan pwede nga matutunan ng mga kabataan ang tamang asal sa kalsada. Ayan, mula sa pedestrian rules hanggang sa traffic signs na dapat tandaan kahit sa simpleng pagtawid papunta po sa paaralan, mga bike lanes, pagdaan sa footbridges at iba pa. So it's familiarizing yourself, 'di ba, yung mga kabataan. Alam mo, hindi nga dapat mga kabataan lang pati lahat na. Lalo na yung ating mga first-time drivers, di ba? Regardless of age, dapat alam nila yung mga traffic signs. They should know how to respect pedestrians. At saka, hindi naman lahat, pero yung mga jeepney drivers natin. Yun na nga. Kaya diba? nga, Mga correct. PV. Refresher course, di ba? So, nakakalimot tayo. So, imbis na mga theme park, yung mga rides, it's a road safety park. Ganda idea yan. Nice idea. So, yung mga anak natin, malalaki na, papuntahin natin dyan. Alam mo ba? May tumaro sa Pasig mo ngayon, ha? Sino? Muntinlupa. Muntinlupa, may safety park. Sige nga, Vico, gumawa ka rin. Baka sa Pasig naman, pwede nyo gawing ferry. Safety. Ferry. So nga, Pasig Ferry. Kasi sa inyo, Pasig ang ating Pasig River, correct. diba? Magkaroon kami ng rowing lessons doon. Sosyal. Ayaw pa tayo talaga ng Pasig. Pero ito po, Patpi, para naman sa mga namamasyal dito or dyan sa Quezon City lapit Circle. yan, Quezon Kaya dito Circle. yan. For sure, walang katapusan ang selfies and groupies ninyo dyan kasama ang inyong mga pamilya at kaibigan. Pero bad trip, kung malowbat kayo. Ay, naku, lalo na ikaw, mahilig ka mag-picture taking. Syempre, for memories. Di naman magpapatalo ang QC. Dahil? Worry no more na raw. Dahil may libreng charging station sa dyan sa loob ng park. Aba! Maaari na mag-charge ng phone sa bagong eco-friendly, solar-powered charging station. Aba, paano to? Cute ng Quezon City Government. Solar. Aba, ang galing ha. Solar phone charging. At least hindi karagdagang kuryente yan na diesel o coal. At saka napakainit dyan sa QC Circle. So at least magamit man lang yung ating energy dyan. Dahil inanunsyo na po yan ng lokal na pamahalaan at marami na rin nakicharge para tuloy-tuloy ang picture-picture. Maganda ito, Patpi, di ba? Dahil literal na sustainable
practical talaga. Alam mo, marami talaga nagtatataranta dyan, di ba? Pag naglo-lowbat na, may ano ka, may power bank ka, may power bank ka. Oo. Tapos yung mga nagdadala ng power bank, pag ang bigat, di ba? Ang bigat Ang nga. bigat Oo. talaga. That's why ang dinadala ko yung saksakan mismo, Ako imbis din. imbis na power bank. Kasi ang bigat ng power bank. Sana makaimbento sila ng power bank na magaan-gaan. Lightweight Oo, lang, lightweight pero lang. yung maganda, marami Oo, matcha-charge Oo. naman ng husto ang iyong Oo. cellphone. I think ang tama dyan, ang pinakasapat ay 10,000 amp ba Nako, yun? hindi ko AMP. alam. Yan, yung para lang makapag-charge ka ng full charge the whole day. Oh, ayan. So yan naman from very nagpunta good. tayo Muntinlupa, nagpuntang Oo. Quezon City. Saan naman tayo ngayon Saan ka pupunta? pupunta ngayon? Manunod tayo ng sine. Wow! Okay. Kailangan may libre kang sine, di ba? Oh, sa Quezon syempre. City? Hindi lahat. Sa lahat ba? Hindi Pasig kasi Oo, Pasig City, Pasig, di ba? oo. So ito po, mayroong tayong nagbukas na po ang Cinematic Center Manila. Dahil opisyal na po ang binuksan sa pangunguna, syempre, ng ating unang gilang. Walang iba kundi si Miss Liza Araneta Marcos at ni Direk Joey Reyes. Siya po ang Film Development Council of the Philippines President. Syempre, present rin po ang mga malalaking mga pangalan sa industriya. Tulad ng national artist na si Ricky Lee, na siyang nagsulat ng pelikula na pinanood ko kahapon, kagabi, The Loved One. Okay ba? Starring Jericho Rosales and Ann Curtis. Uy, Maganda maganda daw siya. yan. Oo. O, kasama pa si Ding Dong Dantes, Oh, wow. Loris Guillen, Miss Boots Anson Roa, at si Direk Paulo Villaluna. Memorable po ang seremonya dahil po ipinalabas dito ang pelikulang si Sisa. Di ba guests Oo, natin last di week? ba? Last Friday, yung dalawang yung girls. nila, premiere nila. Oo. Na dinirect, syempre, ni Direk June Robles Lana na pinagbibidahan ng the one and only. Ang ganda pa rin, Ang no? ganda pala niya, Ni no, talaga, Hilda no? Coronel. So, may tuturing natin ito na mahalagang milestone sa Philippine cinema upang mas lumakas ang suporta natin para sa mga pelikulang Pilipino. So, yung FDCP talaga, naghahanap yan ng mga projects na nila, ifa-fund nila eh. Wow. Diba? So, I guess Sisa is one of them. Kaya doon po nag-screen ang Sisa starring Hilda Coronel. Nakakatuwa naman ang ating mga LGUs at may mga gaganda naman tayong balita lagi sa kanila, mula sa kanila. Mula di sa ba? kanila. Ito, maganda ba yung balita mo? Hindi! Yan na. Hindi. Dapat maghanap tayo ng sound effect kung mahina ang piso kontra dolyar. Kasi nga, batay po sa huling post ng Philippine Bank, Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang ating piso kontra dolyar. Nako, 58 pesos and 43 centavos. Humina ng 23, 23 centavos po ang hina ng ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nung Lunes sa 58.20. Narito naman po ang palitan ng ating piso kumpara po sa mga iba pang currency. Sa Japan yen, 36 centavos. Euro, 67 pesos and 91 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 42 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos and 48 centavos. Ang source nga natin, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky! Maski nawasak ang Wednesday, tatlong issue pa rin ang tatalakayin natin ngayong umaga. First issue, wasakan na naman ang ekonomiya. Kaya correct. kasi sabi nga po nila, maaari pong maramdaman ang ekonomiya ng Pilipinas sa negatibong epekto na nagpapatuloy na digmaan sa Middle East, lalo na sa pagtaas ng presyo ng langis. Correct. Ayon nga sa grupo ng mga negosyante, pwedeng maapektuhan ng exports, energy security, presyo ng mga bilihin at kalagayan, syempre, ng ating OFWs. Posible rin umanong lumala ang sitwasyon kung magtatagal pa ang gyera. Pag-uusapan po natin kung ano ang dapat gawin na mitigation ng gobyerno para hindi natin masyado maramdaman ang epekto nito kung mayroon man paraan. Kasama po natin mamaya si Professor Emmanuel Leco, isang ekonomista. Nako, yan, di ba kahapon, kausap na natin si Direk Rino. Syempre, yung produktong petrolyo, ayan na, magdo-domino effect na yan. Oo. Pag nagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, mga bilihin, pamasahe, sunod-sunod na yan, magtataasan. Kaya ayan, mamaya makinig po kayo mga mister at misis para alam po natin kung ano mga pwede nating gawin para sa sarili nating kakayahan or ano pwede natin asahan kung sakaling lumala at mapatagal pa itong digmaan dyan sa gitnang silangan. Ang issue number 2 naman natin po, nag-imbestiga na po ang Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board ng CAAP. Ito dahil nga kahapon, diba, nakakagulat. Bumagsak po ang isang Bell 505 helicopter dyan sa Sitio Upper Barak sa Barangay Kisaw, dyan po sa Pililla, Rizal kahapon po ng umaga.
Lumabas po na isang Malaysian at isang Pilipino po ang nasawi, habang yung tatlo naman po na ibang pasahero ay sugatan. Samantala, aabot naman po sa halos 100 na mga flights papunta po at palabas ng Middle East ang nakansela o na-redirect. So hingi po tayo ng update dito po sa bumagsak po na helicopter sa Pililla at itong update trend sa mga na-cancel na mga flights patungong Middle East. Busy So sila parang ngayon, 'di ba, parang sinasabi today, March 4, March 5, wala pa ring mga flights na palabas at papasok galing Middle East. So tanungin natin ang kaap kung hanggang kailan nila inaasahan na ganito magiging sitwasyon. Makakausap po natin si Miss Bea Bernardo, siya po ang Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Ayan po, issue number 2. busy ang kaap ngayon. Correct. Ito naman po, para sa ating huling issue, alam nyo ba kung ano ang tinatawag na anorexia nervosa? Well, ito po ay isang seryosong eating disorder at mental health condition kung saan sadyang nililimitahan ng isang tao ang pagkain dahil sa matinding takot na tumaba at baluktot na pagtingin sa sariling katawan. That's what you call body dysmorphia. Dysmorphia. Yan, sa tingin mo, napakataba mo pa, pero sa totoo lang, payat ka na pala. Nagdudulot po ito ng sobrang pagpapayat, malnutrisyon at mapanganib na komplikasyon, katulad ng problema sa buto, sa puso, at iba pang organs. Grabe naman itong kapayatan nito. Oo. Kamakailangan na pabalita na ang aktres na si Claudine Barreto ay dumaranas dito. Inaamin niya Grabe, di ba? yes, oo. Maging sina Beauty Gonzalez, Moira De La Torre at Rica Peralejo din. Ang namayapang si Karen Carpenter ay ito din ang naging sanhi ng kamatayan at sabi mo kanina, Pat, ang yung alam favorite ko. si Princess Diana. Oo, si Princess Diana. Di ba, Oo. doon sa tan, ang payat-payat niya, Oo. lalo na nung naghiwalay sila ni Prince Charles. Oo. May, hindi lang dito yan. Oo. Siyempre, mga international stars na sina Taylor Swift, Zayn Malik, pati pala lalaki, no? Lady Gaga, Demi Lovato. At iba pa ay dumaranas din ito. Ano nga ba ang sanhi po ng sakit na ito at bakit dapat mangamba ang ilang dumaranas nito? Alamin po natin mamaya mula kay Dr. Joanne May Perez Rivarial, isang clinical psychiatrist. Nako yan, si Doktora Joanne, makakausap natin ulit. So very very important, lalo na tayo mga magulang, tingnan natin yung mga anak natin, mamaya nagsasuffer na sa ganyan, no? Anorexia nervosa, hindi pa natin alam. So that really needs medical attention kasi it's a mental health Parang problem. sa social media kasi lagi. Yung Alam mo pressure. ba, nakikita ko sa Instagram, kaya mga magulang, speaking of magulang, Oo. bantayan nyo pa rin po yung pinapad ng mga anak nyo. Because there are pages dedicated to anorexia nervosa. Parang pinupush pa nila. Nako. So, nakakatakot lang. Okay magpapayat, okay Oo. magpa-fit, basta Oo. within your healthy range. Correct, oo. Okay, bago tayo mag-commercial break, syempre ang ating question of the day. Ito po, sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, dahil po nga sa tension dyan po sa Middle East, hinihiling po ng ating Pangulo ng emergency powers para maibsan ang epekto nito sa publiko sa pamamagitan po ng posible, ayan na, hindi pa finally, sure, sana naman. posibleng pagbawas po ng fuel excise tax. Ngunit may babala rin po, lalo na si Senator Win Gatchalian, na maaari daw ito magdulot ng malaking kakulangan sa pondo ng pamahalaan. Parang 300 billion kung Billion, tatanggalin billions and to. billions Oo. talaga eh, oo. So, kaya ang aming question of the day, sang-ayon ba kayo na bawasan ang fuel excise tax? Kahit may banta na kakapusin po nga tayo ng 300 billion pesos sa ating budget. Oh. So mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi po sa aming talakayan online. Kasi para sa alam mo ng iba, no, ginagamit po yung excise tax natin for infrastructure, Lahat, social oo. services, kasi Correct. pagtulong po sa mga indigent natin Oo, na kababayan. oo. So dyan ginagamit, supposedly, ang ilan yan? 300 billion. So billion-billion yan. So aside from the binabayad natin sa BIR, ito yung mga ibang sources of revenue, Oo, di ba? oo, Kaya oo. tinatawag na tax, excise tax, Oo. yung value-added tax, Ang daming tax. income tax Oo, return, oo, oo, realty estate tax, O, yan. lahat na lang tax, Oo, di ba? pero- Sales tax. Oh, pero ikaw, Pati, kasi ang problema naman natin ngayon talaga, inflation, ayan, nasabi mo, domino Oo, effect. oo. So, anong pagtutuan natin ng pansin? Kaya nga. Di ba, parang yung immediate ba na problema? O yung poproblemahin pa lang? Supposedly, dapat maganda kung dalawa. Oo, Parang syempre din. tayo mga consumers, gusto natin bawas presyo, Oo, di ba? oo, oo. Pero ang ano niyan, ang downside, Oo. yung ating ekonomiya, paano lalago, di ba? Kasi nga, di baka walang budget para magpatayo ng mga infrastruktura. Oo. So, you have to weigh the pros and cons. So yan po, we will listen to your comments at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo?
Alas 8:33 na po ng umaga. Ito na po ang ating mga headlines. Silipin na natin ang ating sinundang pangunahing news ngayong Wasakan, Wednesday, March 4. Una nating headline story. Ninanais po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan siya ng special powers mula sa Kongreso para pababain ang excise tax sa petrolyo. Hihilingin niya sa Kongreso na bigyan siya ng otoridad para ibaba ang excise tax sakaling humigit sa $80 US dollars kada bariles po ang presyo ng Dubai crude. Narito po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos po ang isang pulong kasama po ang kanyang gabinete. I'm going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful. Is to give me the president the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. And that wala pa tayo doon. But if in case that happens, then maybe this is something that we will have to. This is one tool that we will have to have. So I will discuss it with the leadership of Congress and to see it is going to be an emergency measure. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Tinig po yan ni PBBM. Ayon po sa Pangulo, pansamantalang umabot po ng $82 per barrel ang presyo po ng Dubai crude oil. Pero nagsara naman po ito sa $76.50. Kapag anya humigit po sa $80 hanggang $90 po ang presyo nito sa loob ng 2 buwan, maglalabas naman po ang pamahalaan ng fuel subsidies sa mga apektadong sektor tulad po ng transportasyon at agrikultura. Kasabay nito, tiniyak po ni Pangulong Marcos na may sapat na supply ng langis ang ating bansa. Narito muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. First of all, let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. So that is let me immediately allay the fears of everyone that our supply of oil-derived product oil products, oil-derived product, even fertilizer is something that we had to look at, and we have sufficient supply. Tinig muli ni PBBM, naghayag naman po ng suporta ang ilang senador at kongresista sa pagpababa ng excise tax sa produktong petrolyo. Narito po ang pahayag ni Senate President Tito Soto. Personal opinion, basta't makakatulong at makakaangat sa problema natin sa magiging maaaring problema natin dito sa nangyayari sa Middle East, siyempre payag ako. Kung ano pong kailangan na gawin natin sa gobyerno para mapagaan po ang papasanin ng taong bayan. Alam nyo, bawat piso na pagtaas po ng presyo ng langis, apektado lahat yan. Domino effect po yan. Tataas yung presyo ng bilihin. Tinig po yan nila Senator Tito Soto at Senator Bongo. Tiniyak din po ni Speaker of the House Faustino D. III na bukas po ang liderato ng Kamara na makipag-ugnayan sa Senado para pag-aralan ang pag-amyenda sa batas para bigyan po ng sapat na kapangyarihan ang Pangulo na maibaba ang excise tax. Pero babala na po ni Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, posibleng malugi po ng 300 billion pesos po ang pamahalaan kung puputulin ang excise tax ng 1 taon. Kasalukuyang umaabot na po ng 10 piso kada litro ang excise tax sa gasolina, habang 6 na piso po ang excise tax sa diesel at 5 piso po sa LPG. Pakinggan natin po si Senator Win Gatchalian. Yung excise tax kasi should be the last resort kasi malaki mawawala at hindi siya equitable. But yung release ng pondo, pantawid pasada at saka yung sa mga farmers. Malaking kita pero malaking kaltas? Sa aming mababang komisyon, maliit ang kaltas, hindi ka mabibigla.
lumipat na sa InDrive na yon. Yun yung kailangan ma-reach mo siya for 30 days before i-release. Very stringent siya, masyadong mataas. Importante yung bilis ng taas, hindi yung pressure. Yung bilis ng taas dapat ang tignan. Mabilis in the last, since February, start of this year, 15% na ang itinaas. Tinig po yan ni Senator Win Gatchalian. Samantala, sinabi naman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na kinukonsidera na nila ang pagpapatupad ng provisional fare increase. Pero ayon po kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, hindi pa natukoy ng ahensya kung gaano kalaki at kung kailan ito ipatutupad. Kasalukuyan po nakabinbin sa LTFRB ang ilang hiling para sa permanenteng pagtaas po sa pamasahe. Sinabi rin po ni Vigor Mendoza III na mas prioridad ngayon sa LTFRB ang fuel subsidy. So parang hindi ko alam. Basta parang alam ko lang itong gera na to, walang mabuting idudulot. So tingnan mo, kailangan talaga magkaroon na ng mga contingency measures, sabi nga ni PBBM, kung sakaling sumampa na yan sa $80, bigyan nyo na ako ng standby ng emergency power para pwede natin pag-usapan kung babawasan o kung tatanggalin na talaga yung excise tax. Pero sabi naman niya, kung bumalik sa normal, o di i-dispose ko na hindi ko na kailangan yung emergency powers na yan. Kumbaga parang provisionary. Oo. Depende Ito sa naman hanggang ngayon, ang LTFRB, hindi pa nila madesisyonan. Ewan ko ba Diba? dyan? Yung piso, kawawa talaga. Although, naiintindihan ko rin yung hesitation nila kasi mas maraming mga pasaherong maapektuhan. Pag itaas mo ang pamasahe, ayan na, inflation rate for sure sisipa. Pero ang problema naman, kapag luging-lugi na yung ating mga tsuper, baka marami sa kanila ang tumigil na mamasada. Pagmamasada, So kawawa correct. din yung mga mawawalan ng trabaho. Mawawalan ng trabaho at mawawalan ng masasakyan. Oo. So additional problema naman yan. Kaya nga sinasabi ni Senator Win, baka mas okay yung mga subsidies ilabas na. Ngayon na siguro yung moment in time. Diba para yung mga ilabas yan. Oo. fuel subsidy, diba? Tapos bigyan sila siguro ng karagdagang ayuda. Tama, So anyway, Ay, nako. Pero at least napag-uusapan ng excise tax dahil nakausap natin kahapon ng DOE. Diba? At least now it's really on the table. Table na. Samantala naman po, mapila naman si Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang mga taga-suporta na iwasan muna ang pag-oorganisa ng mga motorcade para magpakita ng suporta sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at para magprotesta laban sa Administrasyong Marcos. Sinabi ito ni VP Sara dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa kaguluhan nga dyan sa may gitnang silangan. Makatutulong din anya ang pagsasantabi ng mga motorcade sa pagbabawas ng air and noise pollution. Wala namang partikular na motorcade na tinukoy si VP Sara, subalit makikita sa social media ang ilang pages na nananawagan para sa mga motorcade laban sa korupsyon. May nagpaplano rin na motorcade sa Davao City para suportahan naman ang planong pagtakbo ni VP Sara sa pagkapangulo sa taong 2028. Kaugnay na plano ni VP Sara na tumakbo sa pagkapangulo, ikinuwento ng kapatid niyang si Veronica Duterte na natutuwa at ipinagmamalaki ni dating Pangulong Duterte si VP Sara dahil sa pagdedeklara nito ng kanyang mga plano. Pero naghayag din anya ang kanyang ama ng pangamba dahil masyado mahirap umano ang maging presidente. Binisita ni Veronica o si Kitty ang kanyang ama noong February 27 matapos ang confirmation of charges hearing sa kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Samantala, formal lamang pinunahan ng mga miyembro ng House Committee on Justice ang kongresista mula sa oposisyon ng Quezon City Representative na si Bong Suntay dahil sa pahayag niya kaugnay sa pagdepensa nito kay VP Sara. Kinumpira po ni Suntay ang pagtawag ni VP Sara bilang designated survivor sa bugso ng damdamin na naranasan umano niya na makita niya sa isang hotel ang showbiz personality na si Ann Curtis. Nagpa siya ang komite sa botong 13-2 at 2 abstention na alisin sa record ang pahayag ni Suntay. Ginamit ni Suntay ang pahayag niya tungkol sa nararamdaman niya nang makita niya si Curtis para ipunto na walang iligal o kriminal sa mga bagay na naisip mo lamang. Tulad anya ng mga naisip niya tungkol sa aktres, walang masama sa naisip ni VP Sara na siya ang designated survivor.
Naku, marami nga nag-react dyan di ba? Oo. Parang sabi nila, naku, bakit naman binitawan yung ganyang comment ni Congressman Bong Suntay? And to think, Women's Month ngayon, di ba? Women's Itong March na to. It was uncalled for. Parang, I was trying to draw the parallelism. Parang ang Oo. layo Ang labo naman, layo. Kasi designated survivor, ito parang pantasya. Pwede naman. At saka ginamit pa niya, ano pa ba yung mga ginamit niyang words? Ang Oo. dami, nag-init. Oo, nag-init. Nag-init siya doon. Tapos nabasa ko rin yung comment niya, parang, bakit yung pinapa-strike out? Yan. Oo, yun na nga eh. Oo, di ba? Ininsist pa niya. Ininsist pa niya. Oo. Parang sabi niya, parang ngayon, inaano niya na, parang ina-MTRCB niyo na ba ako yung mga sinasabi alam mo yan, ko? which is so ironic because Oo. when he was in the Quezon City Council, Oo. he was part of the Gender Sensitivity Committee. If I'm not mistaken, he was even chair of it. Oh. And he has 2 daughters. Exactly. Oh, di ba? So you would Tapos think yung- it's a sexist remark. Very, oo. Oo. Kaya kahit ng mga kongresista na kahit paano ay kaalyado niya, basta po babae, sabi nga ng isang congresswoman na part of the Justice Committee yesterday, as long as I was offended, and my sensitivities was offended, Oo. it's considered already a harassment. Harassment. So ayun po, dapat siguro mag-review din Oo. yung ating mga kongresista kung ano yung pinapasa ninyo Oo. ng mga batas. At di saka ba? yung mga, Safe marami spaces. rin nag-react kasi marami Oo. daw natawa nung nasabi Ayun na yun nga. ni Kong Bong. So Oo. nako, Kong Bong, ingat-ingat lang. Siyempre kami ni Ricky, mga kababaihan dito. So dapat mas, yung baga, you have to be more sensitive Oo. sa mga ganitong mga nuance, lalo na if you're a public figure. Oo. And it was broadcasted. So Yes. ngayon, ang dami, lahat talaga ng mga media agencies, pinick up. Kahit si Jasmine Curtis, ang kapatid ni Ann Curtis, Oo, nag-react nag-react. din. Oo, diba? Si Ann Curtis na lang hinihintay natin mag-react. Oo, Paano oo, ba nga naramdaman Baka niya? nasa Italy pa yata si, pero I'm sure she can react Oo, naman. pero tsaka ito pa, ano pa ba, sabi nila na, ayun na nga, pero ang maganda naman, si Quezon City Mayor Joy Belmonte, Oo. naglabas na ng kanyang official statement that it Not condoning. She's not condoning this his act na talaga. oo. At dahil ang Quezon City nga daw is known for gender equality and protection of women's rights. Happy National Women's Month. Correct. Kong Bong Suntay. Yan. Oras, alas 8:44 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Professor Emmanuel Leyco, ang ating suking economist po, para pag-usapan nga natin itong anong mga kailangan nating gawin, anong epekto po ng gera po dyan sa gitnang silangan dito sa ating bansa. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information education. Oras, alas 8:47 na po ng umaga. And of course, this Women's Empowerment Month, aarangkada na ang ganda at negosyo para sa lahat ng womenpreneurs na tuloy-tuloy sa hustle saan man makarating. Flash Express ang kapartner mo sa bawat padala. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. Ang oras muli, alas 8:47 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang ating suki po na professor po, basta ekonomiya po ang pag-uusapan. Walang iba kundi si Professor Emmanuel Leyco. Magandang umaga po, Prof. Welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, Professor, syempre alam po natin hindi talaga kagandahan ang ating mga umaga. Ilang araw na po, simula po nung Sabado ng gabi, nung pumutok po itong pag-atake po ng Israel at ng Estados Unidos sa Iran. So ngayon po, talagang tayo lahat ay nababahala dahil alam po naman natin po ang epekto nito sa ating langis at ating sa ekonomiya, sa pagpapadala po ng dolyar ng ating mga OFWs. Kayo na po, Professor, magsabi, ano ba dapat ang ating ipangamba? Meron ba dapat tayong pangambahin o tayo po ay nag-overreact? Kung nung nakaraang taon ay bumagal ang paglago ng ating ekonomiya, ay lalo po tayo dapat na mangamba na baka sumadsad ng mas malala pa ang ating ekonomiya ngayong taon na ito. Sigurado po yan, ngayong first quarter, sasadsad tayo. Unang-una, malaki po ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating ekonomiya. Tatamaan po niya ng inflation, magdudulot po yan ng malawakang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At sa ating pong pamahalaan, pagka po tumataas ang presyo ng mga bilihin at ito ay magdulot ng pagbagal ng ating ekonomiya, magdudulot po rin ito ng pagbagal ng koleksyon ng ating pong mga buwis. Kung kaya po yung lagi nating sinasabi na ang ating paggastos ng ating pamahalaan
tatamaan yan dahil kakonti o babagal din, mababawasan ang ating makukolekta. So, magiging malawakan yan para po sa ating ekonomiya. Pero sa madaling panahon o ang ating immediate na kailangan na gawin ay tingnan natin ano ba ang magagawa natin para po mapanatili ang kaligtasan ng ating pong mga kababayan sa Middle East. Ngayon po, napakarami ng ating mga kababayan na nasa Middle East. Noong araw, ang sabi natin, pansamantala lamang ang pagpapadala ng ating pong mga kapatid sa Middle East dahil wala pa tayong trabaho noon, noong mga 1980s, 1970s. Hindi po makapaggawa ng trabaho ang mga ang pamahalaan, ang ating private sector, kulang ang ating trabaho dito. Kaya pinayagan natin o kaya binigyan daan na magpunta sa Middle East ang ating pong mga kapatid. Pero ngayon, naging permanent fixture na yan ng ating strategy. Hindi na po Export bumabalik. commodity, biggest export commodity. Tama po. Nakakalungkot nga po sabihin na export. Hindi po ini-export ang mga tao. Ini-export lang natin ay mga goods. Pero ngayon, ito na ang naging patakaran ng ating pamahalaan na i-encourage na makakuha ng trabaho sa labas. Dahil konti, mababawasan, maliit ang makukuha nilang trabaho dito. Sa last 2-3 years, talaga pong hindi masyadong nakapag-create ng mga trabaho dito sa ating bansa. Kaya kailangan natin ang patuloy na ang mga mamamayan ay meron din silang alternative na makapagtrabaho sa labas. Pero ngayon ganyan ang nangyayari sa Middle East, marami po sa kanila ang kung natatakot, marami sa kanila ayaw pa rin umuwi dahil wala pa rin trabaho dito. Pero kailangan po ang pamahalaan natin ay bigyan ng halaga ang kaligtasan ng ating mga mamamayan sa Middle East. Well, actually, in fairness naman to our government, meron naman po tayong repatriation efforts na ginagawa, no? Pero it's very interesting po nga po na napag-uusapan po natin ang ating OFWs because nung 2024, para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybayan, no, $38.3 billion po yung OFW remittances sa buong mundo. And a big part of that dahil nasa 2.4 million plus po ang ating OFWs na galing po sa Middle East. So, since sila na nga po yung bagong bayani natin, sila nga po yung nagdadala sa atin ng malaking kita, kumbaga at tumutulong po sa ating ekonomiya. Ano po sa tingin ninyo ang pinakamagandang polisiya na pwedeng gawin ng pamahalaan natin ngayon para maprotektahan naman po yung interest nila? Kasi sino ba naman may gusto maipit sa gera? Yung namatay nga po na OFW natin to, di ba? Nag-vlog pa. Sabi niya, gusto ko pang umuwi, pagod na akong tumakbo. Ganito po yung sitwasyon nila. Ano po yung policy na pwedeng gawin po ng ating pamahalaan na immediate at long term? Meron po tayong repatriation pero hindi pa po yan ikinakasa dahil ang sabi nga ng Pangulo, hindi pa raw makalipad ang mga eroplano Siyempre, airspace na yan. Middle East. No? Pero kailangan ihanda at magkaroon agad ng immediate, nung urgent contingency plan. So ngayon hindi pa nakakalipad, ano ang pwedeng gawin ng pamahalaan para mailagay sa kaligtasan ng ating mga kapatid doon sa Middle East. Ang marami sa kanila, talaga pong umaalis na doon sa mga bahay nila o kaya mga tinitirhan nila ngayon dahil tinatamaan na yung mga kapitbahay o yung mga malalapit na lugar sa kanila. Kung napakinggan po ninyo yung mga interview sa ating pong mga konsulado, ang sinasabi nila malapit sila sa mga lugar na tinatamaan ng mga missile. So ano ang pwede nilang gawin ngayon doon? So dapat magkaroon ng contingency plan. Kasi ang sabi ng Pangulo, maghanap na kayo ng mga lugar na kung saan kayo pwedeng pumunta. Kaya mahirap naman po yata na asahan lang natin na kanya-kanyang maghahanap ng lugar kung saan sila pupunta. Siguro po kailangan organisa yan na kung saan sila pwedeng makapunta. Bigyan ng impormasyon kung saan lang mga ligtas na lugar. Kailangan po ay organisado. Mahirap po sabihin na maghihintay lang tayo kung kailan makakalipad ng mga eroplano. Kasi po, kung makakalipad ng mga eroplano, hahanapin pa rin natin kung nasaan sila at bibigyan natin sila ng impormasyon. So ngayon pa lang, organisahin na natin sila. Correct.
bago pa po yan, mga po ang mga kapatid natin ayaw nilang umuwi dahil walang trabaho dito. Walang babalikan, no? Walang babalikan na trabaho. Pero, Opo. Prof, ito nga, no, kanina binalita na po namin na si PBBM po ay parang hinihiling na niya, no, parang naka-standby na kung sakali po ay sumipa sa $80 or pataas kada barrel po ng crude oil, Dubai crude oil, ay mabigyan na po siya ng presidential powers para sakali, di ba, pwede pong baka mahinto ng pansamantala ang pagkokolekta po ng excise tax at saka VAT if ever. Kayo ba ay kanina, ito nga yung aming question of the day, ito ba ay makakabuti para sa atin, sa ating kasakabuan, no? Although nagbabala si Senator Win Gatchalian, kung sakali ipatupad ito, baka mawalan po tayo ng 300 billion po na buwis na panggamit po sana para sa ating ekonomiya, pangbayad po sa infrastruktura, sa mga ayuda. Kayo po, paano po natin pwede itong balansahin na hindi naman po talaga masyadong mapeperwisyo o malalagay po sa peligro ang ating ekonomiya? Ay, unang-una po dapat natin isipin paano ba makakatawid ang ating mga mamamayan sa napipintong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bago ako nag-join sa inyo, tiningnan ko kung magkano na ang presyo ng Brent. 81.04 per barrel. So ang ibig sabihin niyan, lumampas na sa 80. Yan po ang ating kumbaga noon ang threshold nung ipinasa ang train law. Pagka sumampas sa $80 per barrel, sususpindihin ang excise tax. Dahil noon pa lang, alam na ng ating mga mababatas, alam na ng ating pamahalaan na mabigat para sa ating ekonomiya ang mahigit sa $80 per barrel. Pero ngayon po, tumawid na sa $80. So, maghihintay pa ba tayo na magkaroon ng pagpasa ng emergency power? At kung magpapasa naman ng emergency power, bakit hindi pa yung legislation, ang ating ang Kongreso, sila na mismo i-withdraw ang excise tax o kaya ay bawasan ang excise tax. At tingnan din kung paano babawasan ang value-added tax na makakatulong para po sa ating mga household, sa mga consumer natin. Tama po yun. Pagka nasabi nila na bawasan ang ating excise tax, mawawalan ng 300 billion yata ang ating ekonomiya. Pero pagka naman hindi po makakilos ang ating mga households, ang ating mga mamamayan, mas mahigit pa po sa 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya. Dahil wala silang panggastos. Ano po ang mangyayari sa atin? Last year po, ang isang pangunahing dahilan kung bakit bumagal ang ating ekonomiya ay ang pagbagal ng household spending. So ngayon, kinita na natin na lalong babagal ang household spending dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at saka po yung maapektuhan ng mga remittances na ipinapadala ng mga kapatid natin sa Middle East. So ganito po, no? Magkaroon po tayo ng mas yung forward-looking natin at mas komprehensibo na tingnan natin ang galaw ng ating ekonomiya. Ang nagpapagalaw ng ating ekonomiya ay ang consumer, ang ating pong mga household. Pagka wala po silang panggastos, hindi po gagalaw, ang babagal lalo ang ating ekonomiya. So kumbaga, yung 300 billion na yon, pwede natin sabihin na may multiplier effect yan. Hindi lang 300 billion ang mawawala sa atin pagka hindi natin ibinigay sa mga mamamayan ang pagkakataon na hawakan nila ang kanilang mga pera, mga pondo nila at ipanggastos nila sa mga pangangailangan nila. Kasi para lang Professor, para lang ibanggitin ko lang ulit, no, ang laki kasi po, no, yung excise tax, currently, no, 10 piso kada litro po para sa gasolina, 6 na piso po kada litro para sa diesel. Ngayon po, ang diesel po ay parang nasa 60 na, tapos ang gasolina po ay parang hindi rin nagkakalayo, parang mga 58, 59. So napakalaking ginhawa, no, kung matanggal po itong 10 piso para sa gasolina at 6 na piso po para sa diesel, para sa atin lahat, no? At tama po kayo. Pagka po, at yan ay wala pa yung pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil po sa gera sa Middle East. Pagka
ipinatupad nila, ni-reflect nila yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa world market na ngayon ay nasa $81 dollars per barrel. Oo. Madadagdagan pa po yan. Hindi lang 10 pesos ang nakikita natin na pwedeng iangat yan. Kasi hindi lang yung pagtaas ng presyo, kundi pati po yung supply. Kasi kung kakaunti o walang makalabas sa Strait of Hormuz, magiging grabe po ang epekto niyan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kung natatandaan po ninyo, ako nabasa ko lang ito, noong mga 1970s, pumipila ang mga tao para po makakuha ng Correct. petrolyo Naalala sa mga ko po yun. gasolinahan. Oo. Naalala ko rin po, nagpapanggap lang po ako. Pero Oo, naalala ko po yun. hindi nalalayo. Kasi po, nangyari sa atin noon, nagkaroon ng embargo ang OPEC dahil po dun sa gera din sa Middle East. Kaya nagkaroon ng embargo at ang naging resulta, nagkaroon ng rationing. Oo. Malayo na pagkakakaunti ang nakakarating sa ating bayan, magrarasyon din tayo. Napag-alaman din natin ang requirement, ang reserve requirement natin para po sa ating petrolyo ay 30 days. Correct. Ang Japan ay 250 days. Parang sabi ko, ang layo yata ng Marami silang difference ng pera. Japan. Oo, halos isang taon na, no? Yung kanilang reserve. Opo, hindi lang po yung dami ng pera. Kasi kung tutuusin naman ang Pilipinas, hindi naman nawawala ng pera. Nawawala lang po yan dahil po sa kurakot na ginagawa sa ating kaban. So may pera tayo. At ang kailangan natin ngayon ay magkaroon tayo ng unang-una, magkaroon tayo ng vision, magkaroon tayo ng strategy at pangalagaan natin. Hindi lamang yung isang grupo at tingnan din natin ano ba ang magiging epekto kung mapigilan ang mga mamamayan na gumastos. Ang magiging idudulot niyan ay yung mga tao hindi makakagastos dahil wala silang pera. So, pipigilan nila ang pagkain nila. Pipigilan nila ang transportasyon. Pipigilan nila ang pagbili ng damit. Okay lang 'yon. Pero yung damit, yung pagkain, yung transportasyon, mga essentials po natin yan para po pagalawin ang ating ekonomiya. Ngayon, kung pipigilan natin yung mga nagpapagalaw sa ating ekonomiya, hindi po malayo na talagang mas grabe pa ang makikita nating pagbagal ng ekonomiya. 300 billion, ano? Prof, unfortunately, talaga pong we are import dependent when it comes to oil. 60% of that comes from the Middle East. So ang tanong ko po ngayon, do we need a long-term, kumbaga, strategy? Nabanggit nyo nga po, kailangan magkaroon ng estratehiya. Ano po yung specific strategy kung kayo po ay konsultahin, for example, ng ating pamahalaan, para po hindi naman po tayo laging dependent at vulnerable tuwing nagkakaroon ng krisis na ganito globally? Noon pa po yan na tinataguyo ng mga ibang mga advocacy groups na tumingin na tayo sa mga alternative energy. Tingnan natin ang solar, tingnan natin yung mga fossil fuel. Opo, iba't ibang klase. Hindi po tayo sa ngayon, yung ating mga alternative energy siguro po wala pa sa 10% ng ating energy kung petrolyo. Ngayon, tingnan din po natin yung mga alternative work arrangements. Mabuti nga ngayon, hindi na ako kailangan magpunta sa inyo. Meron na tayong Zoom. Zoom, opo. Dahil din ang ating igugugol sa labas para po makarating sa iba't ibang lugar. So, napakalaki po yun. Ito, magagawa natin. So, kailangan po magkaroon tayo ng malinaw na plano, malinaw na strategy for the long term. Pero in the meantime, tingnan po natin ano yung mga immediate na pwede nating gawin. Ako po hindi ako naniniwala na kailangan pang magpasa ng emergency powers para po sa Pangulo. Kung magpapasa ng panibagong batas ang ating Kongreso, nandiyan na naman sila, edi tanggalin o bawasan ang ating excise tax. Diretsuhin na kung ano ang dapat na gawin ng Pangulo. Diretsuhin na ng ating Kongreso. At iba pa po, tingnan din po natin, pati yung value-added tax
napakalaki po niyan na kinakaltas sa ating 12%. Opo. So ngayon, ang aking paningin po, ang gobyerno, sabi nila mangungulekta tayo ng buwis tapos ibabalik natin sa mga mamamayan sa pamamagitan ng mga serbisyo. Yung sa akin po, wag mo nang kolektahin kasi in the process, marami po ang nakakaltas, marami po ang nakukurakot, ibabalik mo rin naman sa mga mamamayan, wag mo nang kuhanin. So, hindi lang, wag na po yung ayuda, wag na po yung subsidy. Kasi alam naman natin, kung sino ang nangangailangan, bigyan na po natin ng serbisyo. At wag na po natin na payagan na dagdag gastos pa po ang mangungulekta, dagdag gastos ang mamimigay. So, kung nangulekta tayo ng piso, ang maibabalik lang natin sa mga mamamayan, ay siguro po dahil po gumastos tayo sa pangungulekta, gumastos tayo sa pamimigay, siguro po mga 50% ang nagastos na natin. Tapos, kung makurakot pa yan, 100% ang mawawala. Nako. So, Professor, ito nga kanina rin, rin-report namin po, no, medyo bumababa na naman po ang palitan ng piso kontra dolyar. Humihina na naman. Nung last week, bago po to sumiklab po itong gera sa Middle East, nakatawid na ulit, no? Nag-57, 80 something po. Tapos ngayon, balik na naman po tayo sa 58. Kung ganito po, maganda ho ba na yung ating, dahil sa mga OFW remittances, ano bang mas nakikita nyong mas upside? Yung paghina ng piso dahil po pag padala po ng dolyar ang ating mga kababayan sa ibang bansa, mas mataas ang mapapalit nila? O mas in the long run, mas pabor na lumakas ang ating piso? Unang-una po, net importer tayo. Pati ang bigas natin. Tayo po ang pinakamalaking importer ng bigas sa mundo. Ang ginagamit nating pang-import ay dolyar. So, pagka tumaas ang halaga ng dolyar kontra piso, tataas din po ang presyo ng mga ini-import natin. So, kung tumaas man ang palitan ng piso, mas marami silang nakukuhang piso sa mga dolyar na ipinapadala nila. Panandali ang ganansya lang po yan. Dahil papalo naman ang inflation. Mawawala rin kung anuman yung ganansya na nakuha natin sa pagtaas ng dolyar, como tayo ay net importer. Hindi po ako naniniwala na dahil marami tayong remittances, ito ay makakatulong para po sa pagtaas ng palitan ng piso kontra dolyar ay makakatulong sa ating ekonomiya. Dahil papasok naman ang mas mataas na presyo ng mga bilihin ang magiging kahulugan niyan pagka po pumasok na ang inflation. Nako, sige Professor. So, in the meantime, no, syempre patuloy po tayo na nanalangin na matigil na po, no, itong gera pong nangyayari sa gitnang silangan. At in the meantime rin, dapat rin po tayo magtipid, di ba, ng paggamit po natin ng mga produktong petrolyo, sana sa traffic, mag-carpool, di ba, mag-public transportation na lang, di ba, para at least, maski na in our own little ways, makapagtipid na po tayo. Maraming salamat po, Professor. Unless meron po kayong gustong ipahatid na mensahe, may tips po ba kayo para sa mga nakikinig at nanonood sa atin? Well, unang-una po sa ating pong mga mamamayan, mga kapwa Pilipino, wag po nating maliitin ang magiging epekto ng patuloy na sigalot sa Middle East. Dahil si President Trump ang nagsasabi ay 4 to 6 weeks pa raw siya. 4 to 6 weeks po. Magkano na kaya ang presyo ng petrolyo sa world market? Kung ngayon ay 81, hindi po malayo na sumapa na sa $100 per barrel. At pagka po naapektuhan ng supply ng ating pong petrolyo, hindi po malayo na magkakaroon din po ng rationing on top of the increases in prices. So, malaki po ang ating pong hinaharap na problema. Ngayon, ano pong pwede natin gawin? Unang-una, pwede tayong magtipid. Pero mas malaki po ang matitipid ng pamahalaan kung sila mismo po babawasan nila ang paggastos ng ating pong mga pondo. At katulad niyan, yung mga non-essential transportation ng ating pong mga executives sa ating pamahalaan. Siguro po, bawas-bawasan na rin yun. Mag-public, mag-public transportation na rin tayo. At ang tingnan po natin, hindi po makakatulong na
panatiliin yung excise tax. Dahil yung 300 billion pesos na sinasabi po ng ating pong mahal na senador, 300 billion pesos lang po yun. Pero pagka po yan ay tinanggal mo sa kakamay, sa bulsa ng mga mamamayan, mahigit pa po sa 300 billion pesos ang nawala sa kanila dahil hindi po sila makakilos, hindi po sila kumakain. At yung multiplier effect ng 300 billion pesos ay magiging mas mabigat na dalahin ng ating pong mga mama. Exactly. Ayun. Nako, sige po. Maraming Yan. salamat po, Professor Leyco. Babalik po kayo. Susubaybayan po natin itong nangyayari sa Middle East at tignan po natin kung ano po pang mga epekto po ang mangyayari sa ating ekonomiya. Thank you very much again po for your time. Thank you, sir. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Ayan, magandang umaga rin po kay Professor Manuel Leyco, ang ating ekonomista. At ang oras, alas 9:10 na po ng umaga. As King's Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. King's Empire Corporation 7th Anniversary Celebration, 1 million, 1 milyong pasasalamat. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo worth 1 million po in cash prizes ang ipamimigay. Plus, 21 consolation prizes ang makakatanggap po ng business package po mula sa King's Empire Products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 with a grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page, ang REH King's Empire Corporation o King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:12 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Ms. Bea Bernardo, ang Public Information Officer po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information education. Oras! Alas 9:14 na po ng umaga at ang oras na ito atin sa atin ng IMAC, UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. IMAC. At ang oras muli, alas 9:15 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ms. Bea Bernardo. Siya po ang Public Information Officer mula po sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Magandang umaga po, Ms. Bea. Welcome po sa ASPN. Pleasure to have you. First time po dito sa aming show. Good morning, ma'am. Good morning po, Ms. Pat, and good morning po, Ms. Lucy. Salamat po sa pag-imbita po sa amin dito. Okay, Miss Bea, nako, napatawag kami kasi po dalawang mga insidente, dalawa po ang aming gustong talakayin po. Yung una, kasamang palad, kahapon po may isang helicopter na bumagsak dyan po sa may Pililya. At sa aming balita, 5 pasahero, 2 po ay nasawi, no? Ano na po ang estado dito po? Anong kadahilanan? Bakit po bumagsak itong helicopter na ito? Yes po, we are, nagulat din po kami sa nangyari na yan. So, as reported po sa amin, 2 po ang nasawi kahapon, samantalang yung 3 naman po na sakay po ng helicopter nito ay patuloy pong nagpapagamot sa ospital. We have received a report po na yung 2 po ay stable na po as of the moment. So, patuloy po yung investigation sa nangyari and we cannot divulge pa po yung ibang information kasi yung mga investigador po natin ay on the ground pa po at inaalam pa po talaga nila kung ano po yung nangyari. Okay. Pero private po ito, no? Kasi 2 Malaysians po at 3 Pilipino, yung isang nasawi po ay Malaysian, correct po? Yes po, meron po tayong foreign national po na nasawi sadly doon sa insidente po. Okay. Okay. Ma'am, well, kahit wala pa po tayong final na kumbaga, hindi pa natin na-determina kung ano talaga yung naging sanhi. Batay po sa datos, 70% of chopper or helicopter accidents is because of human error or mechanical error po, no? Ang CAAP po ba, whether it's a private chopper or a public chopper, public transport, meron po ba tayong mandatory na, kumbaga, inspection para makita naman yung airworthiness ng mga sasakyang panghimpapawid po natin? At nasusunod po ba ito?
Yes, no, actually po, meron po talaga yung mga helicopters po natin. Actually, lahat po ng aircraft po dito sa Pilipinas ay nina-manage po ng CAAP. So, dapat nakapasok po talaga sila doon sa airworthiness natin. So, binibigyan po natin sila ng clearance once nakapasa po sila doon sa mga standards po na ipinapatupad natin when it comes to airworthiness po. And so far naman po, yung aircraft na involved po ay meron pa naman po siyang hindi pa naman po expired yung airworthiness niya. Based dun sa records po namin. So talagang as of now po, ongoing po yung investigation kung ano po ba yung naging cost talaga nung pagbagsak po ng aeroplano. Ma'am, ito po ba yung, since wala pa nga tayo na-determine na rason talaga ng pagbagsak, are you saying po na hindi naman po tayo nahuhuli when it comes to timeline pagdating sa pag-iimbestiga ng mga helicopter crashes? Kasi nga po, di ba, napakahina po kung ikukumpara yung ating, ang ating mga investigation resources. Kumpara po halimbawa sa US, mababa pa po, limitado pa po ang ating mga resources. Wala po ba tayong balak sa CAAP na to strengthen naman po ang ating, kumbaga, sistema? Well, actually, when it comes to investigating naman po yung mga crashes or air crashes dito sa Philippines, matatag naman po yung yung kakayahan po ng CAAP, no? Yung mga equipments po natin ay on, kumbaga, on level na po siya sa international standard, no? Pati yung training po ng mga investigador natin ay okay naman po. So, hindi naman po tayo nahuhuli. Pero syempre, marami po kasi tayong factor na kinukonsider po talaga pag nag-i-investigate tayo. At hindi naman po talaga madali pag nag-i-investigate kasi masusi po talagang inaalam, pati yung mga company ng mga helicopters or mga aircraft po natin tinitingnan, and it will take time po talaga. Kaya medyo mabagal po. Kung siguro nababagalan yung public sa investigation, it's because sumusunod po tayo talaga dun sa international standard po when it comes to investigating this kind of crashes po. Okay, sige. So we will just await, no, for your update kung ano po yung naging kadahilanan bakit po bumagsak po itong helicopter. But in the meantime, kaya rin kami napatawag dahil po sa dami po ng mga na-stranded po dyan po sa airport dahil nga sa nangyari po over the weekend na gera, no, dyan po sa Middle East. Alam naman po natin ang ating mga kababayan, over 2 million, no, ang ating mga OFWs po dyan sa Middle East. Ano na po ang latest po dyan? Hanggang ngayon ba, grounded pa rin po? No flights in and out from the Middle East, from the Philippines to the Middle East and back? Hanggang kailan nyo po nakikita na ganito po magiging sitwasyon? Yes po. No? As we all know po, karamihan po sa mga affected na countries po, doon sa nangyayaring tension po sa Middle East ay nag-close po ng kanilang airspace. Dahil dito, may mga naapektuhan po tayong mga direct flights from Manila to Middle East. As of the moment po, 96 affected flights na po tayo. 93 po ang canceled flights. 93. Samantalang tatlo naman po ang diverted flights. Mostly of the flights po na affected ay yung may mga ruta pong papunta at galing sa Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Doha, and Bahrain po. Oo. So, do you see this, may nabasa po ako, March 4 and 5 hanggang bukas, no, kanselado. But are you expecting na come March 6, kunyari sa Biyernes, ay pwede nang lumipad ang mga ibang eroplano? Or they will just have to be, kumbaga, hanggang wait and see na naman po? Well, actually, meron po tayong na-receive na report from Abu Dhabi, from Abu Dhabi, yes, UAE, na meron na silang mga initial na pinapayagan ng mga flights, pero very limited pa lang to. So, kami po saka tinitingnan po namin kung ano pa yung magiging announcement ng mga counterparts natin sa Middle East, kung magbubukas na ba talaga sila, kung papayagan na ba nila yung commercial flights. Kasi as of now naman po, yun yung concern natin, yung mga commercial flights. Pero dahil limited pa po yung operations nila, and then hindi pa po talaga natin masasabi kung ano yung pwedeng mangyari. So naka-standby po kami, nag-aantay po kami ng announcements nila, and yung mga kababayan po natin, we advise na as much as possible po, check po nila yung magiging announcement din po ng mga airlines nila para malaman din po nila kung ano po yung gagawin nila, kung pwede po ba nilang ma-rebook or ma-refund yung mga bayad po nila dito. Okay, ma'am, sa kasalukuyan po, alam naman po natin na milyon po yung mga kababayan na natin na nasa gitnang silangan at marami po, libo-libo naman po, I surmise, yung mga nasa stranded doon at gusto na rin umuwi dito sa Pilipinas. Ang CAAP po ba ay may koordinasyong ginagawa, for example, sa ating DMW, Department of Migrant Workers? Meron po ba kayong mga binibigay na suporta rin sa ating mga kababayan doon?
Yes po, no. So meron na po tayong national directives na paghahanda po para po sa repatriation kung kinakailangan po sa mga kababayan naman po natin na naiikot po din sa tension sa Middle East. Kami naman po sa CAAP, hinahanda po namin yung mga airports po namin para i-receive po itong mga repatriation flights na po. So yun po yung movement na ginagawa namin in relation po din sa naging directives po. Okay, ma'am, kasi 'di ba alam din naman natin na syempre ang Middle East ang isa sa talaga sa pinakamalaki pong reconnecting flights din, ano. Kung saan po nandun tumitigil yung mga ibang biyahe, ganyan. Pero halimbawa po ito, kung ako yung isang kababayan natin hindi lang sa Middle East kundi galing sa Europa, saying nga po that the Middle East is our reconnecting hub ng ating mga flights, ano. Marami pong alternatibong ruta. For example, pwede pong sa ibang bansa, sa Singapore, sa Taiwan or Paris, and then back again. Ano po yung magiging aksyon naman po natin dito? Magkakaroon po ba tayo ng suporta? Kasi baka mas mataas na po yung ticket nila. Sa ibang bansa po, for example, sa Canada po, may nakausap tayong kaibigan natin. Meron pong subsidy at tulong po yung Canadian government. Pag hinggil po sa pag-rebook ng kanilang ticket, meron po ba tayo nakikita gano'n na pwede nating suporta rin para sa ating mga kababayan na nasa stranded ngayon sa ibang bansa at hindi makauwi? Well, actually related po dyan, ang Civil Aeronautic Boards po or Civil Aeronautic Boards po or yung CAB po natin ang nakikipag-ugnayan po sa mga airlines. We understand po yung frustrations or yung nararamdaman din po ng airlines natin kasi hindi rin naman po nila kasalanan yung nangyari. So closely coordinating din po yung CAB sa kanila kung ano yung maitutulong ng gobyerno para naman po sa kanila and also yung mga kababayan din po natin kung ano din po yung matutulong ng government po sa nangyayari po sa atin ngayon. Kasi mahal magpa-rebook ng ticket, oo. di ba? Pero Miss Bea, because of this, no, sabi nyo nga mga canceled flights, so far 93 canceled flights. Kamusta po ang traffic po dyan po sa mga international airports po natin? Bumaba ba siya ng 50% because nga no, yung ating mga kababayan na hindi makakalipad, syempre suspended muna. Pero all other destinations, let's say sa North America, sa ibang mga parte po ng Asia, patuloy pa rin ho ba? Or medyo nakikita nyo na rin, nagbabawas na rin po ng mga flights, incoming and outgoing? Well, actually, yung mga flights naman po natin sa mga hindi affected na countries ay tuloy-tuloy din naman po yan. So kasi karamihan naman po kasi ng mga flights recently ay nakabook na po prior. So tuloy-tuloy naman po yung biyahe ng mga kababayan natin. Ang affected lang po talaga nating mga flights is yung mga nasa Middle East po. Pero very limited lang po kasi yung mga direct flights ng Manila to Middle East. So kung ano po yung mga nabanggit ko kanina, such as in Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Doha and Bahrain, yun po yung mostly affected po talaga na nakita talaga natin na no flights at all. Para the rest of the airport operations and airline operations naman po, especially within Southeast Asia naman po, ay tuloy-tuloy. Siguro makikita natin yung pagbaba ng trend ng mga pasahero in the coming months pa po. No? Siguro ito magiging epekto yung nangyari sa Middle East. Pero as of now, tuloy-tuloy po na naman po siya. Okay, nako sige Miss Bea Bernardo. Maraming salamat po sa inyong oras at susubaybayan pa rin po natin ito dahil hindi nga natin alam kung hanggang kailan po yung magiging kaguluhan dyan sa Middle East. So, tatawag ulit po kami sa inyo, Miss Bea. Alright po, wala pong problema. Maraming pong salamat. Ayan po si Miss Thank you, Bea ma'am. Bernardo, ang Public Information Officer mula po sa CAAP. At ang oras, alas 9:26 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabalita. Inaprubahan ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang Anti-Political Dynasty Bill na isinulong po ni Speaker of the House Faustino D. III at Majority Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Layunin po ng House Bill 6671 na pagbawalan ang mga political dynasty hanggang sa second degree of consanguinity o affinity. Pero papayagan pa rin nito ang sabay na pag-ukupa ng magkakamag-anak sa iba't ibang posisyon. Inatras naman po ng Makabayan Bloc ang suporta nito para sa naturang panukala na itunuturing nilang malabnaw. Sa isang pahayag, sinabi po ni na Congressman Antonio Tino, Sara Jane Elago at Rene Luisco na hindi nila masusuportahan ang isang panukalang nagpapataw lang regulasyon sa mga political dynasty imbis na tuluyang ipagbawal ito. Pinuri naman po ni Speaker D ang pagkakaapruba sa panukala.
Ipagbabawal po ng inaprubahang panukalang batas ang mga mag-asawa at mga kamag-anak hanggang sa ikalawang antas ng consanguinity at affinity, lehitimo man o hindi lehitimo, buo man o kalahating dugo, nasabay na humawak ng ilang halal na posisyon. Sa pambansang antas, ang mga mag-asawa at mga kamag-anak hanggang ikalawang antas ay hindi maaring sabay na humawak ng anumang pambansang halal na posisyon, kabilang po ang posisyon ng Pangulo, Vice-Presidente at Senador. Ang pagbabawal ay iiral din sa loob ng parehong pamalahang panlalawigan, sa parehong lungsod o munisipalidad at sa parehong barangay. Kapag ito po ay nasa batas, ang pagbabawal ay magkakabisa simula sa susunod na halalan at sa lahat ng mga susunod pang halalan. So sinasabi nila watered down Oh, ito. yun na nga. Parang Mahina daw. Mahina. Parang inaalaw. Although hanggang second degree of consanguinity, gusto 'di ba ng mga mas radikal like Mayor Vico hanggang fourth degree. Pero sabi nga nila, let's be practical. Parang hanggang second degree kasi ang hirap patunayan na fourth degree hindi kayo magkamag-anak. Pero dito, pumasa ito sa Congress. Tingnan natin kung i-agree ang Senate o aamyendahan nila ito Pwede, at no, pwede nilang i-revise. higpitan pa ng konti. So, abangan natin. Pero, kasi ako talaga Yan na anti-political nga, I was gonna dynasty ask you, bill. Pati, alam ko naman talaga na ito rin. Gigil na isa gigil na yan sa talaga ako. advocacy mo, no? Para sa akin, maximum of 2 in local position, di ba? Oo. Ano tingin mo dito? Halimbawa, ito pa lang yung naipasa. kasi yun na nga, hindi pwede ganyan, pero lateral. So pwede ka Lateral, nang tumakbo sa vertical. ibang distrito. Oo, Di ba? Parang kung ang kan mo 100 kayo, o di pwede kayong ipagkalat sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Usually pa naman kapag political dynasty talaga. Oo, di ba? Talagang ginagawa nila talagang malaki ang kanilang pamilya. Correct. Para mas marami sila posisyon na makuha. Pero I guess, being an advocate of anti-dynasty bill, Ako, Senado. yun nila may pag-asa Oo, pa. pag-asa tayo. So, kapit lamang Kapit, po. oo. Samantala nangako naman si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na palalakasin ang strategic partnership ng Pilipinas sa South Korea. Ginawa niya ito sa pagtanggap niya kay South Korean President Lee Jae-myung sa Malacanang para sa paggunita ng anibersaryo ng relasyong diplomatiko ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, ang pagbisita ni Lee ay nagpapalakas ng dekadang kooperasyon na nakaangkla sa kalayaan, kapayapaan at kasaganahan. Binalikan ni Pangulo Marcos ang naging partisipasyon ng Pilipinas sa Korean War, kung saan nakipaglaban ang mga sundalong Pilipino kasama ang mga puwersa ng South Korea. Inilarawan niya ito bilang pundasyon ng isang relasyon na nabuo sa panahong mahirap na patuloy na gumagabay sa kooperasyon ng dalawang bansa. Binigyan din rin ng Pangulo na ang makikita ang tiwala sa pagitan ng Pilipinas at South Korea sa umiiral na kooperasyon sa depensa, seguridad at maritime. Itinaas sa dalawang bansa ang antas ang kanilang relasyon sa isang strategic partnership itong mga nakaraang mga taon. Pinalawak ang kooperasyon sa modernisasyon ng militar, seguridad sa dagat at katatagan sa rehiyon. Binanggit din ng Pangulo ang mga nakamit sa ilalim ng Philippines-South Korea Free Trade Agreement, kabilang pagtaas ng export ng mga saging at iba pang tropical na produkto ng agrikultura ng Pilipinas. At higit pa po rito, tinukoy rin ng Pangulo ang suporta ng South Korea sa mga pangunahing proyektong pang-infrastruktura, kabilang ang bagong Dumaguete Airport, Samar Pacific Coastal Road, Jalao River Multipurpose Project at Laguna Lakeshore Road Network. Pinasalamatan din ni Marcos ang South Korea para sa tulong nito sa Panguil Bay Bridge sa Northern Mindanao na kanyang pinasinayan noong September 2024. Tiranggap din ng Pilipinas ang interes ng South Korea sa iba pang flagship projects, katulad na lamang ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. Higit pa po sa infrastructure at kalakalan, isinalarawan din ni Marcos ang isang holistic development partnership na sumasaklaw sa artificial intelligence, marine cleanup, pamamahala ng tubig, mekanisasyon sa agrikultura, ambulatory health services at capacity building. Binanggit din niya ang kooperasyon na nakatuon sa pagpoprotekta naman sa mga nangangailangang sektor sa rehiyon ng Bangsamoro sa Southern Philippines. At sa ibang balita, world news, ipinahayag po ni US President Donald Trump na huli na ang Iran para sa negosasyon habang tuloy ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Tehran na ngayon po ay nasa ika-4 na araw na. Target po ng Estados Unidos at Israel ang mga gusali ng gobyerno, paliparan at mahalagang military facilities ng Tehran.
Tumugon naman ang Iran gamit po ang mga missile at drone sa buong Gulf at tinamaan ang mga pasilidad ng langis at embahada ng Estados Unidos habang pinalawak po ng Israel ang operasyon sa katimugang Lebanon matapos ang mga pag-atake ng Hezbollah. Kasabay po ng kaguluhan, nakipagpulong si Donald Trump kay Chancellor ng Germany na si Friedrich Merz sa White House at pinasalamatan ang Germany sa pagbibigay daan sa mga base para sa puwersa ng Estados Unidos kahit na walang sundalo ng Germany na kasali. Sinabi rin po ni Merz na pareho ang layunin ng Berlin at Washington na tanggalin ang kasalukuyang rehimen ng Iran at tinalakay nila ang plano pagkatapos ng labanan, pati na po ang sitwasyon sa Ukraine, China at Kalakalan. Nakakaapekto naman po ang digmaan sa pandaigdigang merkado ng enerhiya at nagtaas ng pangamba sa Europa tungkol sa legalidad ng mga atake. Pinuri po ni Trump si Merz bilang isang pinakamahusay na leader na nagpapahiwatig ng mas matibay na ugnayang transatlantic sa gitna po ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. So Germany, at least nakakuha sila ng ally, no? Oo. May nabasa naman ako, sabi din Donald Trump, hindi daw siya masyadong happy na sa relationship niya with United Kingdom. Kasi Ay, di ba parang syempre. there's a hesitation na gamitin yung mga base nila. Oo, Pero, sa Spain din, oo, ang Spain din. So, parang ito yung mga bansa Tampo siya, na kumukontra. So, Tampo nagtatampo. siya. Alam mo naman yan eh. Oo, tampo rin. Pero kasi si Trump German yan. Oo. German by descent Hindi yan. So kanyang, talagang, ano, wow, favorite na ngayon si Friedrich Merz. Merz. Oo, Pero ito oo. nga, interesante din, na ang Australia, hands off sila. Hands off. Wala daw silang interest dyan. Correct. Ang oras, alas 9:33 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin live po sa studio si Dr. Joan May Perez Refarial, ang ating clinical psychiatrist. Pag-uusapan natin itong anorexia nervosa. Ayan, yung mga talagang mga tingin nila, ang tataba nila, maski na kapiranggup na lang, parang stick and bones na lang. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:36 na po ng umaga. Mainit na yung usapin dito kasi nga anorexia nervosa ang pag-uusapan natin. Kasama natin ang suki natin, si Dr. Joan May Perez. Ang haba, Dr. Joan May Perez Refarial, ang ating clinical psychiatrist. Good morning again, Dr. Joan. Good morning, Ma'am morning, Patty. Doc. Good morning, Ma'am Ricky. At sa lahat ng mga nanonood ng ASPN. Oo, Thank you pag-uusapan very much. natin ito kasi very interesting because recently, no, Yes. si no less than Claudine Barreto came out and openly admitted that she suffers from anorexia nervosa. Yes. So sabi natin, if somebody like a celebrity like Claudine suffers from this, dapat taasan natin yung kaalaman ng ating mga manunood para pag-usapan na bakit nagkakaroon ng anorexia nervosa, ano ba ito? Yes. So Doktora, please explain to us what anorexia nervosa is all Yes, about. correct, Ma'am P. Ito ay isang eating disorder. So, yun ang number one, eating disorder siya kung saan ang isang individual ay nagkakaroon itong 3 distinct na symptoms. No? So, ano ba yung first? Number one, nire-restrict nila ang kanilang energy or caloric intake. And this would result na pagbaba ng kanilang timbang. Because walang calorie, walang energy. So, bababa ang kanilang timbang to the point na ang body mass index nila pag adult, sobrang baba, na umaabot na ng below 18.5. Yun ang parang cut-off na sinasabi. Number 2, meron silang fear about gaining weight. So, meron silang takot na because of takot nila na kung kakain, magigain ng weight, meron silang mga measures to combat it. For example, they use mga Yes, because exercise by itself is actually recommended. healthy. Oo. Opo. Ito excessive to the point na talagang na siya, na hindi siya healthy sa katawan because it will lead to more deficits. No? Lalo lang kung may caloric deficit ka na, mas larong babagsak ang katawan. Ang pang-third is nagkakaroon sila ng distortion sa kanilang body image. Okay. So nagkakaroon sila ng halimbawa, tingin nila is may flaw, may deficit sa kanilang katawan, may kailangang baguhin, or they may feel na yung value is nakabase sa kanilang body shape, sa kanilang weight, kaya nagkakaroon sometimes sila na anxiety, depression, because of that distorted ang kanilang tingin. Tingin nila malaki sila, but in reality, tama naman ang kanilang shape, ang kanilang weight. In fact, normal. So they go through
self-starvation. Nako, Kaya siya Sarap nakakatakot. Masarap kaya kumain. Ayan, So those are the three, Na very important, signs for the when you're diagnosis. about an anorexia. Okay. Okay. Okay, Doc. So, ito po, I was just curious, kaya po tinanong ko sa inyo, ano po yung ibang paraan na ginagawa po na may anorexia nervosa is because, for example, watching what you eat is healthy. Correct. Exercising is healthy, no? And trying to maintain a good look is healthy. Of course. Diba? It's self-care and self-love. So, ano po yung threshold na masasabi ninyo na, oops, teka lang, Yeah. I am crossing the threshold already. Mukhang kailangan ko na ng tulong. Kasi baka for you, for the individual, healthy po yung ginagawa niya, Yes. no? Pero ano po yung mga kailangan bantayan? Halimbawa, ako, yung may anak ako, for example, ano, akala ko talagang pusteryoso lang, maingat lang sa katawan, healthy living lang. Ano po yung mga signs and symptoms na patawid na po siya sa anorexia nervosa? Yes. Meron mga early na mga red flags, mga early na warning signs and symptoms. For example, kung tayo ang kasama sa tahanan, mapapansin natin na yung loved one natin, for example, they become secretive sa kanilang kinakain or sometimes sa kanilang pagkain, no? Parang meron silang pattern na very, kaya nga restrictive, no? Na parang kinakat nila into small portions or mabagal silang kumain, chew sila ng chew para magmukhang marami silang kinain. And of course, yung iba naman, para mas busog na sila, they drink more water, more of the liquids para hindi na sila masyadong kakain, to the point, again, na nagkakaroon siya later on ng mga effects na mentally, sa ating cognitive brain functions, cardiac functions can be affected, GI, no, gastrointestinal, pati ang ating hormones. So doon na siya nagmamanifest. So again, may threshold siya, body mass index na sobrang baba, sobrang payat na 18.5 below. Kaya nga, sobrang ano na yon, ha? Pero, Doktora, you mentioned kasi that it's a eating disorder. Yes. But it's also a mental, is it a mental illness? Oo. How does it affect us mentally? So, if you're suffering from anorexia nervosa, how do you cure it? Parang force feed ba yan? Di ba? Buksan mo yung bibig mo, susubuan mo ng 1 kilong lechon. Ako nga, nakula siguro. I mean, that's of course a big drastic. But how do you, why does it become a mental illness also? It is a very serious, in fact, na mental health concern. Kasi studies have shown na pag ang isang individual ay may anorexia nervosa, ay nagkakaroon din ng impact ito sa kanilang mental health. No? Nagkakaroon sila, mataas ang comorbidity, ang tawag natin doon, with depression. Because nakakaroon sila ng tingin nila na babase ang kanilang self-esteem, self-worth, doon sa kanilang body shape, body size. So depression, meron doon silang mga anxiety symptoms, anxiety disorders. And studies have shown na mataas din sa kanilang nagkakaroon ng mga self-harm na behavior. So that's why we consider it as a very serious na mental health concern. And sa treatment, Ma'am Pat Pin, tinanong mo about treatment, multidisciplinary siya. Hindi lang siya isang doktor. So usually, lalo na kung may effect na sa kanyang heart. Because again, pag poor ang nutrition, nagkakaroon ng electrolyte imbalance. Pag merong bagsak ang potassium, nagkakaroon ng problem sa pag-pump ng heart. Nagkakaroon ng problem sa kanilang menses kasi bagsak ang hormones. So OB naman yun. Kasi nagkaka-amenorrhea sila, wala silang menses, nagkakaroon sila ng dry skin, falling hair, gastrointestinal symptoms, maaaring hindi natunawan, kaya may barado doon, hirap sila, constipated, they feel bloated. So marami talaga. Kaya it takes multidisciplinary team, kasama ang psychiatrists doon, dietitian also. Kung kinakailangan talaga, ina-admit. Tama yung sinabi mo, Ma'am Pat P. Pero pang severe na talaga yon. Tama yung force feed. Force feeding. But of course, outpatient, kami sa mental health, no? As psychiatrist, tinitingnan natin, saan ba ang root cause ng anorexia nervosa? Marami siyang root causes. It can be hereditary, genetics. Hereditary. Genetic siya? Yes, meron part yun. Part lang, ha? But, kasi yung tawag namin doon, biopsychosocial. So, kahit na may genetic predisposition, hindi naman lahat nagkakaroon. Because sometimes, psychological factors doon papasok na ngayon. Yung tingin nila sa kanilang sarili, mababa, poor self-esteem. They feel na
they feel pressured, stressed, for Yeah. example, social, yung mga nakikita nila sa social media. Iba ang Pressure. pamantayan nila about what's the perfect, quote-unquote, no, the body size, Yeah. body shape. So, kaya all of these combination of factors siya. And yun ang tinitingnan namin sa therapy. But so, aside therapy is effective. No, but aside from hereditary, what are the other normal, I mean not normal, popular reasons bakit nagkaka-anorexia? Kumbaga triggers, no? Oo. Yes. Parang Oo. usually is it because a boyfriend wants you thin or Yes, something like pwede. that? Pero yung kadalasan mga dahilan kung Yeah. bakit nagkakaroon sila ng Peer anorexia. pressure. Peer pressure. Kasi ang ito pala, nagsa-start siya usually sa teenage years, sa adolescence. okay, oo. So, usually, pag mga 40 years old and up na, hindi na nagkakaroon. Thank Wala God! naman, di ba? So, Wala sense. Okay. Hindi na nagkakaroon yan. Hindi, doon siya nagsisimula sa teenage years because that's the time na sila, may peer pressure, you want to belong, so kailangan meron kang mga specifics na para lang you appear good. So doon siya nagsisimula, and of course from the pressure from kung anong napapanood nila, na yung kung anong mga nafe-feed nila sa kanilang social media accounts. So, ganun. So, marami siya, or bullying, kung na-bully na before sa kanyang katawan, body. So, because, or ito din, yung mga pumayat, halimbawa, malaki sila before, then biglang pumayat. Nagkaroon sila ng validation, parang nagkaroon sila ng positive comment. Yeah. So, because Naku, of that tinuloy-tuloy comment, na. tinutuloy-tuloy nila. Oo. Because nga of that dopamine na effect, na parang, uy, ang ganda ng comment na yun. So, parang tinuloy-tuloy. So, marami talaga siya. Diba, dapat tandaan natin, hindi po tayo kotse na kailangan ng validation sa parking lot. Yes. Ano? We have to find it within ourselves. But, it's interesting, Doc, because you said the effects are anxiety, trauma. But Depression, conversely, oo. ayon din po sa aking pag-aaral din sa mental health, Yes. it can be the triggers also, the Yes. anxiety, the trauma. So conversely, pwede po siyang epekto, pwede rin po siyang trigger. Sa inyo pong karanasan dito naman po sa Pilipinas, ano po yung biggest trigger ng mga Pilipino? And it's really alarming because according to the World Health Organization, bilang bahagi nga po itong anorexia nervosa and mental health disorders, it has one of the highest mortality rates. Yes. So, is it Correct. undertreated po ba? Under-evaluated? Ano po yung kulang sa ating, kumbaga, health sector dito sa Pilipinas para po talaga matugunan ito? Yes, tama yun, Ma'am Ricky. Sa mga pag-aaral nga, mataas ang rate nito of morbidity, mortality. No? Kaya umaabot Ibig sabihin, sa iba. nakamamatay. Yes, not just the effect niya medically, yung sa heart or sa brain. And of course, depression, sa mental health also. Like self-harm. Oo, ganyan. Grabe, No? no? Sobra. Skin and parang mga victims ng Holocaust, Grabe, di ba? no? Ganyan, walang makain. Malnourished talaga. Kaya nakaka-apekto siya sa lahat, di ba? Almost all of the organ systems ng body. Ngayon, nagiging sometimes it's under-recognized. Yun yung isa sa reason doon. Kasi sometimes hindi naman pumupunta because of the weight na ang problem or the eating problem. Pumupunta for other reasons. For example, pumupunta because nagkakaroon more on the physical ang nila, nare-report. May physiological na. Physiological. Yun munang nare-report hanggat hindi nakikita na, meron palang underlying reason kung bakit ito nangyayari. But of course, sometimes also, mataas din yung sabi mo kanina, Ma'am Ricky, mataas, bidirectional tawag namin doon. Mataas also ang comorbid ang anxiety, comorbidity, depression. Kaya important talaga, we look for the underlying causes o yung reason. Kasi pag minsan, sabay talaga sila, Sabay sila. Maaring, kasi nga teens, maaring academic factors. Pag stress. Yeah. So sometimes, tapos, Self-imposed stress. Yes. Pero doktora, kanina sabi nga ni Ricky, mga lalaki rin pala nagkaka-anorexia nervosa. So, pero karamihan, mga babae ang nagkakaroon. Mas marami. Ang sa lalaki, ganun rin ba yung mga rason kung bakit rin sila nagkaka-anorexia nervosa? Same reason. Same lang. No difference. But usually, kaya siguro mas mataas yung reporting sa females kasi sila yung mas may lumalapit sila. They ask for help. Maganda ang help-seeking behaviors ng mga female compared siguro sa mga males. Na syempre, pag males, iba ang coping strategies nila. Hindi kaagad na tutugunan. Hindi kaagad na assess early on or iba ang presentation or manifestation nila. So, that's why maganda also na kailangan very keen tayo sa ating mga kasama sa tahanan, lalo na sa mga bata. Kasi it can happen also sa
mga younger na generations. Lalo na pag tingin natin parang hindi siya physically, the development is medyo delayed. Halimbawa, delayed menses or yung Stunted age. growth. Yeah, oo, yung growth, medyo delayed sa kanyang peers. Kaya kailangan babantayan. And again, ang important is help is available. Kasi kami in the clinics, we do, halimbawa, i-assess namin kung may depression, anxiety, Yun muna, nakasabay. no? Oo. Ay, pero bago yun, Ma'am Patpi, kailangan also medically stable sila. Yeah. Kasi Dapat yung mga organs sila functioning properly. Kasi, kailangan multidisciplinary. Kasi doktora, itong anorexia nervosa, ako mas naging aware ako dyan sa panahon ni Lady Diana. Kasi 'di ba, she suffered from anorexia. In fact, there were even kwentos na bulimic. What is the difference between anorexia nervosa and bulimia? Ang bulimia is also an eating disorder din Also, siya. okay. Pero meron silang normal weight. Normal weight sila. Meron kasi silang bulimic, so para sila may binge periods. May binging. Kain sila ng kain, then pinapurge nila. Ay, di ako So nagpa-purge. purge meaning gumagawa sila ng mga ways para ilabas. Oo, sinusuka. Although, ang anorexia nervosa, meron din, kasi two types pala ang anorexia nervosa. Meron restricting type, ito talaga yung calories, kinakount nila, hindi sila kumakain, self-starvation. Meron din siyang binge purging type, which is yung kain sila ng kain, tas they also let it out. No? So, okay. Kaya kung physical exam sa clinic, meron sila mga scars dito or cuts kasi yun ang ginagamit nilang Pangkutkot, para magsuka. Kaya nakakasugat-sugat sila dito. Chine-check din pala namin yun sa clinic. So yung doktora, yung bulimia, if you have anorexia nervosa, does it follow you also are bulimic? Pwede naman kasi nga part sila ng eating disorders na group, but ang bulimia meron din siyang specific din na diagnostic criteria. Meron din iba din ng anorexia. So meron ding binge eating disorder lang. So may ganon siya, tatlong types siya of eating disorders. So kaya pero pag binge eating disorders, yun iba din yun, no? Kasi nga meron din silang mga underlying psychological triggers and factors leading to that na gusto nilang ilabas yung kanilang kinakain. Sayang naman yung pagkain. Kaya nagkakaroon sila ng din dito, sugat sa esophagus. Tapos their teeth, no? Na parang nabubulok because they keep on puking. Di ba yung acid nila nag-erode yung enamel ng teeth. ng Kaya teeth. because nag-vomit nila. Ito naman po, it's interesting also that you mentioned yung social media ngayon. Yes. Sa inyo po bang karanasan recently, sa inyong mga, siguro mga pasyente, tumaas po ba yung pattern nga nitong mga eating disorders, including anorexia nervosa? And does it have a correlation, you think, with the social media exposure? Sa mga pag-aaral, nakita nila yon na it can be associated also sa social media exposure. But of course, hindi naman natin pwede i-pinpoint, diba, na yun lang talaga. So always, lang tayo, let's be mindful, no, na kung anong nakikita natin sa social media na body type. Di ba, sometimes kasi Ma'am Ricky, may tinatawag tayong perfect, pang model, di ba? Na sometimes sa social media, wala namang perfect, di ba? I mean, sometimes there can be mga edits. So, let's be mindful lang of our use ng social media. Siguro, anong mensahe niyo sa mga magulang? Kasi ngayon, di ba, mainit na usapin na ibaba po, ay itaas yung age ng paggamit ng social media, no? What's your message po? Kasi like I shared with Patty a while ago, minsan po lumalabas sa mga feed, yung mga pages po, na talagang they're promoting anorexia nervosa. Talagang, wow, you go girl, mga ganyan. Lalo na yung mga Hollywood stars, like si Ariana Grande, for example, talagang laki ng mga pinayat, although she never admitted to it, ano? Siguro po, ano yung magiging guidelines po natin for the parents? Yes. Of course, awareness is very important. Kailangan we be mindful sa ating mga nababasa about anorexia nervosa. Again, ang anorexia nervosa, it's an eating disorder and a serious form of a mental health condition. At kung ito kasi ay maaring ma-assess natin early on, mataas ang chances of recovery, healing, and help is always available. Kasi ayaw natin na ito ay maging mas complicated because it can really affect almost all of the organs ng body. Especially, Ma'am Ricky, hindi natin napag-usapan, ang brain. Nagsishrink ang brain. Nagsishrink siya. Kasi malnutrition. So, walang pagkain, walang nutrients ang brain cells. So, affected ang development, learning. So, it can really, kahit tayo, no, kung adults, di ba, it can affect our sleep, concentration, focus. So,
almost all of the organ systems of the body can be affected. Kaya mas maganda get the information from reliable sources and verify all facts before natin siyang paniwalaan. Kaya di ba may term na hungry? Kasi pag you're hungry, nagiging angry ka. Yes. So isipin mo itong mga taong to, kawawa rin naman sila dahil it's a mental disease. Yeah. Ano? And this is no, ang anorexia nervosa, syempre, it is a choice. Di ba? Iba yung malnutrition dahil wala ka na makain, dahil gutom, dahil wala kayong pambayad, pambili. Iba yung iba ang anorexia nervosa. It is by choice. It is, kumbaga, it is a decision that you made that you want to, whether you want to lose weight and, di ba, and be rid thin na unhealthy na, no, Unhealthy. doktora? Oo. And pag ganun kasi, Ma'am Patty, kailangan natin tingnan kung saan ba nanggagaling yun. Oo. Kasi once we are able to identify ito pala ang reason talaga, may trauma before, may bullying, for example, about the body, then we are here to help. Kasi help is always available. Ayan. Maraming salamat po, Dr. Thank you, Joel. Doc. Thank you. Always very Thank you. interesting to talk about itong mga mental illness na talagang marami na, no? So many people really suffer from different kinds of mental illness and now eating disorders as well. Thank you very much. At ang oras, alas 9:55 na po at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras, alas 9:56 na po ng umaga. Ito po ang ating question of the day. Sang-ayon ba kayo na bawasan ang fuel excise tax kahit may banta na kakapusin daw ng 300 bilyon piso ang ating national budget? Babasahin po natin ang mga comments nyo mula kay Leo Clifford Baldago. Hindi kakapusin basta bawasan nila yung binubulsa nila or ayusin nila ang audit or i-dissolve na lang ang Congress. Sigurado malaking matitipid po ng gobyerno. Sabi naman po ni Bon Ryan Llanes, dapat kung hindi kaya i-regulate like what Thailand is doing, yan ang kailangan nila gawin until mas stable na ulit ang presyo. Sabi naman ni Gids Yamasa, mas maganda na tanggalin yung tax na yan temporary kung talagang tataas ang tensyon sa Middle East kaysa malagay lang yan sa maleta ng mga korap na politiko. Sabi naman ni Taddy Daddy, hindi kakapusin yan, sobra-sobra ang pondo ng gobyerno, kaya ninanakaw lamang nila. Ayan, ako, okay. At bago kami magpaalam, Ricky Girl, Siyempre, dito po sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, parte po kayo ng diskusyon. at tandaan, ang buhay ay hindi patagalan kung hindi pasarapan. Kaya sulitin po ninyo, tawanan nyo lang po ang problema, mag-food trip kayo para hindi kayo magkaroon ng anorexia nervosa. Gumala at gumawa po ng mga masasayang alaala. At ano na rin po, sundan na rin po natin yan ng panalangin. Kaya bukas po, tutok pa rin kayo dito sa Ano sa palagay niyo? susunod na po ang Kada Umaga Girl! At syempre pa, alas 9:30 po ng gabi for the latest news. Mata ng Agila International, dito lamang sa Net 25. Happy Wasakan Wasakan Wednesday!